Nais ko lang pong sabihin na bigyan ho natin ng panahon para tingnan yung ating tunay na layunin kung bakit tayo nabubuhay. Ano ba yung talagang gamit ng pera? Ano ba yung talagang gamit ng bahay? Ano ba yung purpose natin dito? Ba't tayo nilikha ng Diyos na nandito tayo sa mundong ito? Diba? Unang-una po dyan, nilikha ho tayo dito at ang mga bagay dito sa lupa, lalong-lalo ng pera, ay kasangkapan lamang natin yan para makakapamuhay tayo ng tama. Pagka sinabi nating tama, makakapamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng lumikha sa atin. Ibig sabihin po nun, gamitin natin yung pera para maging mabuting tao, para masunod natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi ho sinabi ng ating Panginoong Diyos magpakayaman tayo, magpakasarap sa buhay, lumimot sa Kanya. Which is, nangyayari po yan sa maraming tao ngayon na kapag sagana na sila sa pamumuhay nila, nakakalimutan nila yung reason kung bakit sila nilikha ng Diyos, niloob ng Diyos na maging maranya sila sa buhay, maging mayaman sila, na mas blessed sila kaysa sa iba. May purpose po yan. Huwag po tayong palaging nakatuon doon sa ating mga prinsipyo na pinaghirapan ko to, kaya para sa akin lang ito. Hindi ho. Kung hindi yan niloob ng Diyos na maging mayaman ka, hindi yan niloob ng Diyos na maging successful ka, wala ka. Hindi mangyayari yan. Pero niloob yan ng Diyos na maging successful ka sa buhay dahil ang gusto ng Diyos, maging tulay ka para maabot niya yung mas maraming tao. Kaya huwag ka pong manahan sa sarili mong lakas at sa sarili mong talino na nakuha mo lahat ng kayamanan mo, ng ipon mo, ng blessing na meron ka ngayon dahil sa talino mo, dahil sa lakas mo. Hindi ho. Nakuha mo yan dahil ibinigay yan ng Diyos sa'yo, itinakda yan ng Diyos sa'yo, hindi mo yan itinakda sa sarili mo. Kaya shout out na lang sa mga taong higit o lubos-lubos na nagtitiwala sa sariling talino, nagtitiwala sa sariling kakayahan, dahil daw sa nakuha nila ang success, dahil daw sa sipag nila, dahil daw matalino sila, nag-aaral sila mabuti. Pero tandaan nyo ito, unawain nyo po ito mabuti. Hindi ka magiging successful kahit ikaw pang pinakamatalinong tao, kahit ikaw pang pinakamayaman na minana mo lahat ng kayamanan ng magulang mo. Kung luluobin ng Diyos na ikaw ay masaglak sa hirap, kahit laking mayaman ka, maghirap ka, mawawala yan sa'yo. Kung luluobin ng Diyos na mamumuhay ka lang ng mahirap, kahit anong talino mo dyan, kahit anong pag-apply mo sa trabaho, kahit anong pag-ipon mo, hindi ka yayaman, hindi ka asenso. Dahil sa maniwala kayo sa hindi, ang Diyos lang talaga nagtatakda kung anong magiging future natin. Huwag tayong masyadong nakafocus sa mga sarili nating lakas, hindi po totoo yan. Dahil kung totoo po yan, napakarami kong kakilala, naging kaklase, nakasama, masisipag po sila. Higit na mas matatalino kaysa sa akin. May pang-aral, mas mayaman. Pero tingnan mo, hindi naman sila lahat naging successful. Diba? Meron din ako mga classmate na mababait naman, hindi sila masasamang tao. Pero bakit niloob ng Diyos na hanggang ngayon naghirap pa rin sila, simple pa rin yung kanilang pamumuhay, samantalang yung makilala ko na tambay-tambay lang noon, hindi naman kasipagan, hindi naman matalino, nangungopia lang, ba't naging successful sila sa buhay? Ibig sabihin yan, may nakita ang Diyos sa kanila at gusto silang gamitin ng Diyos para maging blessing sa iba. At nakita rin ng Diyos na itong si taong ito, kahit mabait ito, kahit matalino ito, kahit masibag ito, baka nakita na ng Diyos na magiging perwisyo lamang ito sa kapwa niya, o magiging mas masama lang ito at baka mawali pa ito sa kanya. May mga ganong bagay na dapat nating i-consider. Kaya naniniwala ako na hindi sapat na mabait ka lang, hindi sapat na matalino ka, hindi sapat na malakas ka, hindi sapat na magaling ka para maging successful ka sa buhay. Kailangan talaga dito, hihingin mo yung kamay ng Diyos para i-bless ka, para i-allow yung mga bagay, yung mga paghihirap mo na makuha mo yung dreams mo, di ba? Pero hindi lahat din ng nagdarasal sa Diyos na gusto nilang maging successful sila dito sa lupa ay binibigay ng Diyos. Balikan natin yung sinabi ko. Kapag nakita ng Diyos na ang intention mo pagdating ng araw ay magiging perwisyo ka sa kapwa mo, bakit pa lulubin ng Diyos na maging mayaman ka, di ba? Na maging successful ka? Kung nakita ng Diyos na in the future, magiging dahilan lang yan para mapunta ka sa impyerno, di ba? Napakasarap pag-aralan itong ating buhay. Yung mga nangyayaring problema, pagsubok sa ating buhay, na minsan talaga gawa din lang natin yung mayan. Pero napakasarap ilakip yung plano ng Diyos kung bakit nangyari yung mga bagay na yun. Dahil naniniwala ho ako na God is in control. Yung mga nangyari sa government natin, sa bahay natin, sa kapwa natin, sa barangay natin, sa bayan natin, God is in control. Kahit anong
pagrereklamo mo dyan, pagbabagulbol mo dyan, God is in control para mong kinakalaban ang kalooban ng ating Panginoong Diyos.